2 taon? Pagkatapos ng 2 taong katahimikan, nakatayo na ako sa harap ng aking ina. 2 taon na kami hindi nag-usap ng maayos. Kapag piyesta, makikita lang, tinanong ng mga tao, "Bakit ganyan kayo? Ano bang ginawa ng mama mo?" Sumagot ako, kasi lagi niya akong kinukumpara sa ate ko, pero hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan ay mas malalim pa. Taon na naipon na sakit. Bakit hindi ka tulad ng ate mo? Hindi iyon ang dahilan. Ang nasa likod noon ang hinahanap ko sa buong buhay ko, pero hindi ko nakuha kahit minsan. Yun ang tunay na dahilan. Ngayon, pupuntahan ko ang aking ina para sabihin sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos ng 2 taong katahimikan, ngayon na nagsisimula ang kwento. Kung interesado kayo, mag-subscribe at mag-like. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa paggawa ng video. Grade 3 ako noon. Umuwi ako na may test paper. Math 85, Filipino 90. Masaya ako. "Mama, nakakuha ako ng 90." Pero hindi ngumiti si mama. Ang ate mo 100 ang nakuha. Sa sandaling iyon, nawala ang ngiti ko. High school na ako. Nanalo ako ng silver medal sa art contest. "Mama, nanalo ako." Magaling. Pero bakit hindi gold? Ang ate mo gold ang nakuha noon. Grade 10, College Guidance Counseling. Sabi ng teacher ko, kaya ko raw pumasok sa Seoul National University. Ang ate mo nga, nag-aaral na sa Seoul National University. Siyempre, Kahit ano ang gawin ko, normal lang. Kasi ginawa na ng ate ko. Hindi achievement ang akin. Baggaya lang sa ate ko. Pagkatapos ng college, nakahanap ako ng trabaho. Maliit na kumpanya pero masaya ako. "Mama, may trabaho na ako." doon. Nung edad mo, nasa big company na ako. Lagi ganun si mama. Nung edad mo, alam ko yan kasi naranasan ko. Mama mo ako kaya alam ko. Ang buhay ni mama ang laging tama. Ang desisyon ko laging pinaghihinalaanan. Magsisisi ka niyan. Kung hindi ka makikinig, mahihirapan ka. Para sa'yo lahat ng yan. Para sa akin, totoo ba, 27 anyos, nag-introduce ako ng boyfriend. "Mama, gusto ko siyang pakasalan." 5 minuto lang, nag-decide na si mama. Hindi yan. Alam ko hindi yan para sa'yo. "Mama, ako ang nakikipagrelasyon." Mas marami akong experience kaya mas alam ko. Makinig ka sa akin. Sa huli, nakipaghiwalay ako. Sumunod ako kay mama. As nagsisi ako, buong buhay ko, 30th birthday ko, family gathering. Ako, ate ko at mga magulang. Nagsalita ang ate ko. "Na-promote ako." "Wow, congratulations." Masaya si mama. Tapos tumingin siya sa akin. Ikaw naman. Kung magsipag ka lang tulad ng ate mo, bakit ka parating ganyan? Sa sandaling iyon. Sumabog ang trimutataong pinigilan. "Mama, Bakit? may tanong ako." Ano? "Mama, kahit minsan ba, in-appreciate mo ako? Ha? Mula elementary hanggang ngayon, kahit ano gawin ko, hindi ka kontento?" "Hindi, gusto lang ng mama na maging successful ka." "Hindi successful ang gusto mo? Gusto mo maging katulad ako ng ate ko?" Nagulat si mama. Kung ganyan ang pag-intindi mo, paano na si mama? Para naman sa'yo. Para sa akin, tumawa ako. May luha. Kung para sa akin, bakit ganito kasakit? Gusto ko lang Mag-motivate. motivate. Mama, hindi motivation ang kailangan ko. Ano ba? Appreciation? Katahimikan. Kahit minsan man lang, magaling ka. Proud ako sa'yo. Tama na yan. Narinig ko ba yan? Hindi nakasagot si mama. Hindi, ni minsan. Tumayo ako? Hindi na ako makikinig sa'yo, mama. Hindi na ako magiging anak na gusto mo. Magiging sarili ko na lang ako. Mula noon, 2 taon kaming hindi nag-usap. 2 taon. Mas mahaba pa sa inaasahan. Kapag piyesta kay Papa lang ako tumatawag. "Pa, hindi ako makakapunta ngayong taon." Sige, yesterday. Okay. "Kamusta si Mama?" Hindi kanya binabanggit. Pero parang nahihirapan siya. Honor, kontakin mo siya. Ayaw ko. Ibinaba ko ang phone, pero mabigat ang pakiramdam ko. Tinanong ng kaibigan ko. Bakit mo galit na galit sa mama mo? Dahil sa sermon niya. Dahil sa sermon niya. Ganon ba kasama? Oo. Pero alam ko, ang tunay na dahilan ay hindi sermon. 32nd birthday ko. Bumili ako ng cake. Mag-isa. Naglagay ng kandila, sinindihan. Bago ako mag-wish, naisip ko, ano ba talaga ang gusto ko? Na tumigil si mama sa sermon? Hindi. Na hindi na ako ikumpara, hindi rin, ano nga ba, nag-isip ako, nag-isip. At naintindihan ko, gusto ko lang na makita niya ako. Iyon lang. Hindi ako na kinukumpara. Hindi ako na umaangkop sa standard niya. Ako lang. Ang totoo kong ako, magaling ka na. Proud ako sa'yo. Tama ka na.
Gusto ko lang marinig yan. Kahit minsan, iyon ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Umiyak ako. 32 taong gulang bago ko naintindihan. Hindi ko pala kinamumuhian si Mama. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ako appreciated. Gabi nun, sumulat ako. Kay Mama. Mama, ako to. 2 taon na pala. Takot akong tumawag kaya sulat na lang. Mama, matagal kitang pinagalitan sa isip ko. Bakit ako lagi mong kinukumpara sa ate? Bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Bakit laging dapat sumunod sa'yo? Pero ngayon naintindihan ko, ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko lang makita mo ako ang tunay na ako. Magaling ka na, iyon lang. Alam kong nag-aalala ka. Alam kong para sa akin lahat. Pero nasaktan ako. Kasi hindi ko narinig na tama ka na. Narinig ko lang kulang pa. Mama, gusto na kitang makita. Gusto kong mag-usap tayo. Nang maayos. Next Saturday, sa coffee shop sa harap ng bahay. Pupunta ka ba, anak mo? Ipinadala ko ang sulat. Saturday. Coffee shop. 30 minutes akong nauna. Kinakabahan ako. Darating ba si Mama? Kung darating ano sasabihin ko, 10 minutes na lang. Bumukas ang pinto. Si Mama, 2 taon ko siyang hindi nakita. Tumanda na siya. Mama, Andito ka na? Naupo kami magkaharap. Awkward silence. Una siyang nagsalita. Nabasa ko ang sulat mo. Maraming beses kong binasa. Namumula ang mata ni Mama. Pasensya na. Ha? Mama, Pasensya na anak. Umiyak si Mama. Hindi ko alam na ganyan ka nahihirapan. Akala ko para lang sa'yo. alam ko Mama. pero mali pala ang paraan ko. Akala ko pag motivate kita, magsisipag ka. Mama, Umiyak din ako. hindi motivation ang kailangan ko. Oh, alam ko na. Ngayon ko lang naintindihan. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. Ikaw, tama ka na. Lagi, hindi ko lang sinabi. Sa sandaling iyon, ang salitang hinintay ko ng 30 taon. Tama ka na. Bumuhos ang luha ko. Mama, Pasensya. Mama, sobrang pasensya, ano? Matagal kaming umiyak. Pagkatapos umiyak, nagsalita si Mama. Alam mo, Oh, si Mama din. ganyan din ako pinalaki. Mama din? Oh, Ang lola mo ganyan din sa akin. Ang ate mo ganito, bakit ka ganyan-ganyan? Nagulat ako. Kaya nahirapan din ako talaga. Pero hindi ko na malayang. Ginawa ko rin pala sa'yo. Ngumiti si Mama. Malungkot. Cycle pala. Mama, Kaya sinubukan kong huwag gawin sa'yo. Pero pareho lang pala. Tumulo ulit ang luha ni Mama. Hindi ko rin alam paano. Akala ko yung natanggap ko. Yun ang pagmamahal. Naintindihan ko. Biktima rin pala si Mama. Hindi rin siya appreciated. Kaya hindi niya alam paano mag-appreciate. Mama, tigil na natin. Ha? Tigil na natin yung cycle. Tumango si Mama. Oh, tigil na. Mula noon, nag-iba lahat. Hindi na ako kinukumpara ni Mama. Ano ginawa mo ngayon? Natapos ko yung project sa office. Ganon. Nahirapan ka siguro. Magaling. Magaling. Hindi ko alam na ganito kasarap marinig yan. Mama, mag-resign ako. Talaga? Saan ka pupunta? Startup company? Dati sasabihin ni Mama doon mag-stable company ka. Pero ngayon iba na. Kung gusto mo, go. Nagtitiwala ako sa'yo. Salamat, Mama. At alam mo, Oh, magaling ka na. Hindi ko lang sinasabi dati. Pero sasabihin ko na lagi. Umiyak ako. Masayang luha. Kung nanonood ka ngayon, hindi ba okay ang relasyon? Mo sa Mama mo? Nasaktan ka ba sa sinasabi niya? Tanungin mo. Ano ang tunay na dahilan? Dahil ba sa sermon? Dahil ba sa pagkukumpara? Malamang hindi. Ang tunay na dahilan, gusto mo lang ma-appreciate pero hindi nangyari. At tanungin mo rin si Mama, bakit? Baka hindi rin niya alam. Baka ganyan din siya pinalaki. Pero pag nag-usap kayo, maiintindihan ninyo. Ang totoo ninyong nararamdaman, 2 taon ako. Ikaw kaya hindi pa huli? Simulan mo na. Una rin ni Mama, una ko rin. Ngayon, sama-sama nating matututunan